Kumusta, kumusta, kumusta kayong lahat? Ako ay masaya na kasama ko kayo. La 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 la, la 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 la. Kumusta, kumusta, kumusta kayong lahat? Ako ay masaya na kasama ko kayo. La 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 la, la 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 la. Isa na namang fantastic na umaga ang bumungad sa atin. Ako, si Teacher Owa, ang inyong guro sa Mathematics 3. Muli ninyo ako samahan, mag-isip at matuto gamit ang mga numero. Bago tayo magsimula, meron lamang akong ilang alituntunin para sa ating klase. Makinig kayo ng mabuti. Una, humanap ng tahimik at komportabling lugar na mayroong malakas na internet connection. Pangalawa, ihanda ang inyong mga lapis at papel para sa ating mga gawain. Pangatlo, makinig ng mabuti sa ating tatalakayin ngayong araw. Oh, handa na ba kayo? Gawin nating masaya ang pag-aaral ng matematika. Marunong ba kayo ng pagpaparami o multiplication? Ang paghahati-hati o division kaya, mas talino talaga kayo. Gagamitin natin ang inyong kaalaman sa aralin natin ngayong araw. Sa mga nakaraang aralin ay natutuhan mo ang pagtukoy sa mga nawawalang terms sa ibinigay na tuloy-tuloy na pattern gamit ang dalawang attributes. Natutuhan mo rin ang pagtukoy ng mga nawawalang bilang at larawan sa isang tuloy-tuloy at paulit-ulit na pattern. Sa araling ito naman ay matututunan mo ang paghahanap ng nawawalang value sa isang pamilang na pangungusap, kaugnay ng pagpaparami at paghahati-hati. Sa pagtatapos ng araling ito, kayo ay naasahang Una, nahahanap ang mga nawawalang value sa isang pamilang na pangungusap, kaugnay ng pagpaparami at paghahati-hati. Pangalawa, nakasasagot ng mga word problems kaugnay ang paghahanap ng mga nawawalang value kaugnay ng pagpaparami at paghahati-hati. Pangatlo, nakagagawa ng talahanayan upang masagot ang word problems sa paghahanap ng nawawalang value kaugnay ng pagpaparami at paghahati-hati. Pang-apat, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng kaalaman sa paghahanap ng mga nawawalang value kaugnay ang pagpaparami at paghahati-hati. basahin natin ang sitwasyong ito. Ang magkakaibigan na sina Yuri, Al, Sol at Alvin ay namigay ng tig-5 balot ng groceries sa mga pamilyang naapektuhan ng pandemya. Ngayon naman ay sagutan natin ang ilang mga katanungan. Una, ilan lahat ang mga batang namahagi ng groceries sa mga pamilyang naapektuhan ng pandemya? Tama! Ang tamang sagot ay 4. Pangalawa, ilang balot ng groceries ang ipinamahagi ng bawat isang bata? Tama! Ang bawat isang bata ay namahagi ng 5 balot ng groceries. Pangatlo, ilan lahat ng groceries ang naipamahagi ng mga bata sa mga pamilyang naapektuhan ng pandemya? Tama! 20 balot ng groceries ang naipamigay nila Yuri, Al, Sol at Alvin. Fantastic! Ang gagaling naman ninyo sa pagsagot ng mga tanong. Ngayon naman ay basahin natin ang sitwasyong ito. Inilalagay ni Nash ang 4 na holen sa bawat kahon. Ilang kahon ang kakailanganin ni Nash para sa kanyang 36 na holen? Gamitin natin ang inyong kaalaman sa pagpaparami o multiplication. Sa isang kahon ay may 4 na holen. Sa 5 kahon ay may 20 holen. Sa 9 na kahon ay may 36 na holen. Ang galing! Fantastic! Ngayon naman ay gamitin natin ang inyong kakayahan sa paghahati-hati o division.
Pagmasdan ang pamilang na pangungusap. 36 divided by 4 equals n. Sige nga, anong sagot? Mathtastic! N equals 9. Siyam na kahon ang kailangan ni Nash para sa kanyang 36 na holen. May napansin ba kayo sa pamilang na pangungusap? Tama! Pinakita sa halimbawang ito kung paano hanapin ang value ng n. Ang n ang nagsisilbing nawawalang term sa pamilang na pangungusap. Teacher! Oh, andyan ka pala dyan, Gyushon. Magpapatulong po sana ako sa tanong ng mga kapatid ko. Sige nga, sagutan natin. Teacher, eto po yung unang tanong. O sige nga, anong nakalagay? 20 times 5 equals n. Paano po ba ang gagawin dito? Kailangan mo lang i-multiply ang 20 ng 5 beses. Sige nga, anong sagot? 20 times 5? 100 po, teacher. Magaling! O sige nga, Jan Gyushon, sagutan mo yung kasunod. N equals 12 times 3? Ibig sabihin, kailangan kong i-multiply ang 12 ng 3 beses. Ang sagot ay 36. Very good, Jan Gyushon. Teacher, paano naman po itong pangatlo? 40 divided by 4 equals n times 2. Aba, medyo komplikado na yan ah. Ang gagawin mo dyan ay isosolve mo muna ang kaliwang bahagi para malaman mo ang sagot sa kanang bahagi. Sige nga, subukan mong sagutan. 40 divided by 4? Ang sagot ay 10. Ngayon, 10 equals n times 2 na. Ibig sabihin, ang value ng n ay 5. Mas talino ka pala, Jan Gyushon. Mukhang kaya mo nang sagutan ang pang-apat na tanong, Jan Gyushon. N times 4 equals 4 times 7. Ibig sabihin po, kailangan ko munang isolve ang kanang bahagi para malaman ko ang value ng n sa kaliwang bahagi. 4 times 7? Ang sagot po ay 28. Ngayon naman, kailangan kong i-divide ang parehas na bahagi sa 4 para makuha ko ang value ng n. 28 divided by 4? Ang sagot ay 7. Magaling, Jan Gyushon. O ano, Jan Gyushon? Okay na ba? Opo, teacher. Thank you po. Bakit kaya mahalagang matutunan natin kung paano makuha ang nawawalang value na may kinalaman sa pagpaparami at paghahati-hati? Tama! Mathtastic! Kailangan nating malaman ito upang maiwasang maloko o madaya tayo sa pagbili o pagbebenta. Magagamit din natin ang kaalamang ito upang masigurong tama ang bilang ng kubyertos para sa buong pamilya. Labis akong nasisiyahan sapagkat naunawaan ninyo ang ating aralin. Ngayon naman, ay hanapin ninyo ang nawawalang value ng n sa mga sumusunod na pamilang na pangungusap. Isulat ninyo ang mga sagot sa inyong mga kwaderno. Mayroon kayong 10 segundo para sagutan ang bawat bilang. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin! Una, 6 times 3 equals n. Kung ang sagot mo ay 18, tama ka! Mathtastic! Pangalawa, n equals 45 divided by 5. Kung ang sagot mo ay 9, tama ka! Pangatlo, 12 times 3 equals n.
Kung ang sagot mo ay 36, magaling! Pang-apat, 60 divided by n equals 10. Ang tamang sagot ay 6. Mathtastic! Pang-lima, n times 2 equals 18. Kung 9 ang sagot mo, tama! Pang-anim, 4 times 9 equals n. Kung ang sagot mo ay 36, tama ka. Pampito, 24 divided by n equals 6. Ang tamang sagot ay tama, 4. Pang-walo, n equals 5 times 9. Kung ang sagot mo ay 45, matalino ka. Pang-siyam, n times 7 equals 56. Kung ang sagot mo ay 8, tama. Panghuli, n equals 12 divided by 4. Kung 3 ang sagot mo, magaling. Tama ka. Aba, talagang matalino kayo. Kung ang iyong nakuha ay 8 puntos pataas, magaling. Kung ang iyong nakuha naman ay 7 pababa, huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, sabay tayong natuto mula sa pagsagot sa mga katanungan. Sa tingin ko ay handa na kayo para sa susunod na gawain. Basahin at unawaing mabuti ang suliranin ni Albert. Pagkatapos, ay punan ang talahan na yan upang masagutan ang mga kasunod na katanungan. Isulat ninyo ang mga sagot sa inyong kwaderno. Mayroon lamang kayong 10 segundo para sagutin ang bawat katanungan. Handa na ba kayo? May 24 na pamilya ang nakapagpatala sa tanggapan ng Barangay Masipag upang makakuha ng tulong pinansyal na pinamamahagi ng kanilang butihing alkalde. Kung ang bawat pamilya ay nakakuha ng halagang 6,000, magkano lahat ang halagang naipamahagi ng Barangay Masipag sa 24 na pamilyang nakapagpatala? Ano ang pamilyang na pangungusap? Tama! 24 times 6,000 equals n. Ano naman ang solusyon na gagamitin? Tama! Gagamit tayo ng multiplication. Sa paggamit ng multiplication, ano naman ang makukuhang sagot? Maaari kayong gumamit ng calculator o magpatulong sa mas nakatatanda sa inyo. Kung ang iyong sagot ay 144,000, tama! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nakasisiguro ako
na magiging mahuhusay na mga matematiko kayo sa inyong paglaki. Samahan ninyo ako ulit na gawing masaya ang pag-aaral ng matematika. Hanggang sa muli nating pag-iisip at pagkatuto gamit ang mga numero.